At formal na nga pong naipahayag ang pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa. Anong implikasyon ito sa mga nakabinbin na kaso laban kay Martin Romualdez, Zaldico at kay BBM ukol dito sa mga katiwalian na ganap sa flood control projects? Ito po si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Noong April pa lang po, noong 2026, ay nagpahayag na po si Mike Defensor na itong si Orly Gutesa ay pinipilit na pumirma ng panibagong affidavit at naglabas siya ng video na kung saan magkausap si Orly Gutesa at ang kanyang asawa. At eksakto doon sa salaysay na pinirmahan ngayon ni Orly Gutesa, sinasabi doon sa conversation na yon na pinipilit siya na sabihin na kasinungalingan lahat yung kanyang unang sinabi at siya ay pinilit at pinangakuan ng ayuda o ng reward nitong sila Mike Defensor at saka ni Senator Rodante Marcoleta. So hindi nakagulat-gulat na ngayon ay formal ng lumabas ito. Ang silver lining lang dito o yung maganda lang dito sa nangyari nito kay Orly Gutesa, at least alam ng pamilya niya at ng ibang mga sumusuporta sa kanya na buhay pa si Orly Gutesa. Kasi kung matatandaan ninyo, pagkatapos siya magtestimonya sa Senado, nawala na itong si Orly Gutesa. Hindi na malaman ng mga tao, ng kapatid ng kanyang pamilya kung nasa saan siya. Ayaw aminin ng gobyerno na hawak nila si Orly Gutesa. At umugong na lang ang balita noon na siya ay nakuha na nila Martin Romualdez at siya ay nasa kanilang kustodiya. At dahil dito, hindi nakakapagtaka na siya ay maggagawa na nga o lalabas na nga itong formal na statement na ito kasunod nung pagbaliktad ng 4 pa ng mga testigo doon sa flood control. Yun din ang sinasabi, nakasama sila ni Orly Gutesa na nagdi-deliver ng mga pera. Although meron pang may iba daw na natitira mga kaso, ang nakakabahala dito din ay ang mga pahayag ng ombudsman na agad-agaran nilang ninunumbrahan o pinapangalanan si Martin Romualdez may pakanan ng lahat ng ito. Although yan din naman ang iniisip ng maraming mga tao, pero ang ombudsman ay ang nag-iimbestiga supposedly ng kaso laban kay Martin Romualdez. Sa kanilang pag-iimbestiga, dapat ay lalabas na sila yung mga impartial kasi hindi pa po na isasampay yung kaso. It's still under investigation by the ombudsman. Now, this goes into the heart of the elements of due process. At dapat po kasi kung ikaw ang ahensya nag-iimbestiga, dapat mag-appear ka na impartial. Ngayon, sa lahat ng mga pahayag nito ng ombudsman, tila magkakaroon ng bala ang kampo ni Martin Romualdez na kung ito man ay tuloy na isampa sa Sandigan Bayan, ay question na nila ang investigasyon na ginawa ng ombudsman. At sasabihin nila dito na may violation ng karapatan ni Martin Romualdez to due process sapagkat hindi impartial ang naging investigasyon ng ombudsman. So hindi ko rin maintindihan kung bakit ganito na lamang ang mga patuloy na pagpapahayag ng ombudsman despite of the fact na supposedly nag-iimbestiga pa lamang sila sa kasalukuyan. May epekto ba ito sa paghina ng kaso laban kay Martin Romualdez? Definitely. Magkakaroon ito ng epekto, lalo't kung gusto ng ombudsman na maging epekto ito. Magkaroon ito ng negatibong epekto dahil sila naman may control niyan sa lahat ng mga ebidensya. Pero ang makikita natin dito is the pattern. Yung 4 na yan na ex-Marines na supposedly ay nagsibawi ng kanilang mga salaysay, may mga sinasabi sina Attorney Baligod na sila ay inofera ng pera. Ngayon, hindi rin malabo na dito kay Orly Gutesa ay ganun din na nangyari. Hindi natin masabi na hindi natin sila sinisisi kasi may choice naman talaga sila dito. Pero siguro nauunawa natin sila. At pilit nating uunawain ang kalagayan nila, lalo na itong si Orly Gutesa, mag-isa lamang siya noon nung una siyang lumabas. Nauunawaan natin kasi yung mga ibang senador, iba pang mga congressman, nasa kapangyarihan na meron namang mga sapat na impluwensya para tutulan yung mga pambubuli nito, yung pananakot na ito, ay bumigay din, natakot din sa administrasyon at naging kakampi. Paano pa kaya itong mga ordinaryong mamamayan kagaya lang nila Orly Gutesa at yung 4 pa na mga ex-Marines. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, kaya patuloy tayo dapat na nagpapahayag ng ating pagtutol sa pang-aabuso na nangyayari sa kasalukuyan. Kasi kung pwede nilang gawin ito doon sa mga matataas na tao sa lipunan,
Ano ang hindi nila kayang gawin sa mga ordinaryong mamamayan kagaya natin, kagaya ni Orly Gutesa at nung 4 na ex-Marines? Kung kaya nilang gipitin ang mga may kapangyarihan, di lalo na yung mga ordinaryong mamamayan. Pero dapat maunawaan ni Orly Gutesa na sa kanyang paglabas, yung kanyang unang ginawang paglabas, ito rin na nagbunsod doon sa 18 mga ex-Marines para magsalita na rin. Kasi nung lumabas si Orly Gutesa, all the other witnesses na nagdi-deliver ng mga basura became expendables. Kasi naging malinaw na dito na potential witnesses din sila ngayon, yung 18. In order for them to be silenced, para hindi na sila magsasalita, dalawang bagay lang naman ang pwede mangyari. Ikaw ay mabayaran or you will be eliminated. In order to protect yourself, you have to choose. Magsalita ka na ngayon or forever hold your peace. Nung nawala si Orly Gutesa, biglang nagsulputan na itong 18 Marino, hoping that magkakaroon ng mas malinaw na investigasyon ukol dito, o that yung mamamayan siguro will react to it at magkaroon ng indignation, ng pagkasulasok ng ating kalooban dito sa totoong nangyayari sa ating lipunan. Pero sadly, although meron tong epekto sa marami, sa tingin ko hindi pa naging ganap yung repulsion, yung pagkasulasok ng damdamin ng mga Pilipino, despite of the fact na naririyan na nagsusumigaw sa harap natin ng mga ebidensya. Kagaya na ngayon, na kung bakit itong mga testigo nito nagsisibaliktad ng kanilang mga testimonya, halos lahat ng Pilipino na may matinong pag-iisip, alam nila ang tunay na dahilan dito. Alam nila kung sino ang ginigipit at bakit nagsisibigay o bumibigay na itong mga tao na ginigipit. At ito ay isang larawan ng kung ano ang klase ng lipunan na meron tayo sa kasalukuyan. No good deeds goes unpunished. Yung mga mabubuting gawa, yun ang pinarurusahan. Yung mga nasa kulungan, yun yung mga nagsasalita. Yung mga ginigipit, yung mga nagiging testigo laban sa katiwalian. At yung mga tiwali, silang namamayagpag, sila pa yung nagpo-prosecute, at sila pa yung patuloy na nakikinabang habang ang taong bayan patuloy na naghihirap, nakalubog sa baha ng kanilang mga kasalanan. Noong September 21, 1972, dineklara ang martial law ni Ferdinand Marcos Sr. Pero alam nyo ba, ang deklarasyon na yan, ang paghahanda para maideklara ang martial law, happened way back in 1969. Matapos pong manalo ni Ferdinand Marcos sa kanyang ikalawang termino at panghuling termino na dapat ay magtatapos sa 1973, inilatag na ni Pangulong Marcos ang mga plano upang palawigin ang kanyang kapangyarihan at panatilihin siya bilang presidente ng Pilipinas beyond 1973. And then, pagkatapos nga ng kanyang pagkakaluklok sa ikalawang termino, sunod-sunod po ang naging kaguluhan noon sa Pilipinas. Pumasok dito yung dekada o taon ng mga sunod-sunod na kilos protesta sa Kamaynilaan ng mga estudyante. Ang tawag po dito is the first quarter storm. Sa katotohanan, nung ako po ay nasa high school noon, hindi ko po alam kung ano itong nangyaring mga kaganapan dito sa first quarter storm. Dahil hindi po ito isinama doon sa mga kasaysayan, mga lectures sa amin nung high school nung 1980s. Pero nung namatay si Ninoy Aquino, doon lamang po ako nag-umpisang maghanap ng kung ano yung mga totoong kaganapan. At hindi ko nga po kilala noon kung sino si Ninoy Aquino kasi hindi siya tinuturo sa amin sa high school. Nakatagpo po ako ng mga lumang magazine, yung Reporter Magazine at iba pang mga lumang dyaryo. At dito napagtagpi-tagpi ko noon sa murang edad kung ano ang tunay na ganap matapos ang deklarasyon ng martial law kasi bata pa po ako noon. Noong 1972, I was only 3 years old. Pero ako'y nabuhay sa ilalim ng pamumuno under martial law. At wala naman kami mairereklamo noon kasi kami ay mga bata pa. Pero nung first quarter storm, maraming mga estudyante ang nasaktan, namatay, at mga nangawala sa pagpapatuloy ng mga protesta noon dito sa Kamaynilaan. Pero ang mga protesta na ito ay tila ba parang ini-encourage ng pamahalaan.
parang mayroong tacit approval o hindi talaga diretsong nais na wakasan ito. Parang nagke-create ng senaryo na mayroong kaguluhan. Kung meron po kayong oras ay nais kong balikan nyo, papanoorin ninyo sa Netflix po, available po yung palabas na Manila's Finest na pinagbibidahan nila Piolo Pascual, ni Rico Blanco, nila Romnick Sarmenta, nila Enrique Hill, at iba pang mga artista. Pero generally, ang tinutulak ng storya na ito ay ano ang nangyari sa Kamaynilaan and the Western Police District a few months before the declaration of martial law. Dito makikita nyo na parang ino-orchestrate ang kaguluhan dito sa Kamaynilaan. At yung pag-orchestrate po na yan ng kaguluhan ay nag-culminate noong August 21, 1971 nung binomba po ang rally ng Liberal Party sa Plaza Miranda sa Quiapo. Marami pong mga nasaktan doon. Mga 91 yata yung mga nasugatan at 6 ang namatay. At kasama po doon sa mga nasugatan dito ay mga opposition leaders kagaya po ni Jovito Salonga na nawala ng isang mata at nagkaroon ng mga shrapnel wounds sa kanyang mga kamay. At dito, pagkatapos nitong Plaza Miranda bombing, and 1 year later, noong September 21, 1972, tuluyan na nga pong idineklara ang martial law at sinuspinde ang writ of habeas corpus. Ang writ of habeas corpus po ay itong karapatan mo na magpunta sa husgado upang questionin ang iyong pagkakaaresto. Dahil po sa suspension na yan ng writ of habeas corpus at saka sa deklarasyon ng martial law, marami pong mga opposition leaders ang mga nakulong. Kasama na nga po dyan, pati na yung mga nasaktan doon sa Plaza Miranda bombing. Sila Vito Salonga, si Ninoy Aquino, sina Pepe Jocno, sina Osmeña, at marami pang mga opposition leaders. Ang nakakalungkot niyan, pag titingnan mo ngayon yung mga hanay ng mga sumusuporta sa administrasyon ng Marcos, na andyan ang apelyido nila Bam Aquino, ni Chel Jocno, ng ilan pang mga personalidad dito sa Liberal Party na tila noon ay dapat na sumasalungat sa pamumuno ni Ferdinand Marcos, ngayon ay tila kakampi na sila ng administrasyon. Pero ang Plaza Miranda bombing noong 1971 ay isang bagay na inorchestrate pala ng Communist Party of the Philippines, ang CPP-NPA. At inamin naman ito noon ng CPP-NPA na gusto nila kasi mangyari noon, magkaroon ng kaguluhan para puwersahin si Ferdinand Marcos na magdeklara ng martial law. Gusto nilang magdeklara ng martial law si Marcos kasi alam nila, pag nagdeklara ng martial law si Marcos, magagalit ang taong bayan, nagkakaroon ng revolusyon, at ito ang pagkakataon ng CPP-NPA para pumasok dun sa picture. Saan nila ibinabase ito? Binabase nila ito doon sa una nating diniscuss sa part 1, yung experience ng Vietnam. Ang dahilan po kung bakit naging successful noon ang takeover ng communist Vietnam, ng North Vietnam papunta sa South Vietnam, ay yung distaste ng mga tao sa ginagawang pag-abuso ng mga pinuno nila noon dito sa South Vietnam. At naging maluwag ang pagpasok ng revolutionary forces ng mga communist party ng Vietnam, yung mga Viet Congs. At nasakop nila eventually yung South Vietnam. At ito ang ginagamit na modelo ng mga CPP-NPA. That's why they were instigating trouble, hoping na itong magaganap na kaguluhan sa panahon ng martial law ang magiging susi para sa kanila na sila naman ang umagaw sa kapangyarihan. Subalit hindi nga po nangyari yan sapagkat nagkaroon po ng People Power Revolution at naging irrelevant yung stance dito ng Communist Party of the Philippines. Si Juan Ponce Enrile mismo, inamin din niya the last event bago idineklara yung martial law ay yung supposed na tangka sa buhay ni Juan Ponce Enrile sa pamamagitan ng isang ambush. Pero pagkatapos ng EDSA Revolution, inamin niya na yung ambush na yan never happened. Sila rin yan. The ambush was staged para ito ang magiging final straw para sabihin na magkakaroon ng martial law dahil magulo na ang Pilipinas. Tignan natin iyan ngayon sa kasalukuyang sitwasyon natin sa Pilipinas. Bakit parang tila palala ng palala ang estado ng krimen?
bakit parang in-encourage itong pagnanakaw sa Kongreso, sa Senado. At ngayon, pinupunteriya na pinagpapakulong ay yung mga nasa oposisyon sa Senado. Kagayang-kagaya ng kung paano ito nangyari sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Tayo nga ba ay patungo na muli sa isa na namang episode ng martial law. Kung titingnan natin kung ano yung mga features o yung mga nangyari sa panahon ni Marcos Sr., yan din ang nangyayari sa kasalukuyan. At kung yung Communist Party noon ay gusto na magkaroon ng deklarasyon ng martial law, makikita nyo ang mga makakaliwa na at mga komunista diyan sa Kongreso, yung mga party list groups at iba pang mga organisasyon na alam naman natin na siya ay kumakampi sa CPP-NPA, ay tila tinutulak si Marcos patungo at sinusuportahan nila ang mga pang-aabuso ni Marcos. Ito ba ay nagtuturo sa atin na patungo na naman tayo doon sa direksyon na tinahak ng Communist Party prior to 1972? Well, if you ask me for my opinion, parang ganun na nangyayari. Iba nga lang ang kanilang estratehiya sa kasalukuyan. Hindi nila diretsong binabangga si Marcos, kundi sinusuportahan nila ito para lalong magkamali si Marcos at umabuso. At sa tamang pagkakataon, doon sila susulpot para magdala ng mas malalim pang kaguluhan dito sa Pilipinas. Bago pa po magdeklara ng martial law si Marcos noong 1972, ay nauna niyang itinatag noon ang Philippine Constabulary, yung PC, na ang pagkakawangis nito sa mga ibang mga leader ay kagaya ito nung itinayo ni Hitler, yung kanyang Gestapo, ang kanyang separate na army na loyal sa kanya. At sa panahon ni Marcos, itong PC ang kanyang ginamit upang tumawid patungo doon sa hanay ng mga pulis. Ito yung INP, Integrated National Police noon. Pero matapos buuin ng PC, naging parang mas mataas itong PC kaysa sa mga kapulisan. At na-overturn nila, na-overrule kung ano man yung gagawin ng mga istasyon noon ng mga kapulisan. That's why nire-recommend ko sa inyo na panoorin nyo yung pelikula nila Piolo Pascual, yung Manila's Finest. I think it is in Netflix. At makikita nyo doon kung ano yung aking sinasabi. At nung pong natayo na yung PC, ironically, ang pinuno po ng PC, ng Philippine Constabulary, is Fidel Ramos. The same Fidel Ramos who will eventually ay sasama sa kudeta laban kay Marcos and eventually ay magiging presidente rin ng Republika ng Pilipinas. Pero nung naideklara ang martial law, ibinenta ni Marcos ang martial law, the martial era, as bagong lipunan, a new society. However, kung mapapansin ng mga ilan, and many historians will agree, na ito ay pinattern ni Marcos sa cultural revolution ng mga Communist Party sa China under Chairman Mao Zedong. And ang sa kanila noon, yung cultural revolution ay pagbabago ng lipunan, pero wawalisin mo lahat yung luma. And that is exactly what happened under martial law. Lahat ng opposition leaders, they were jailed, they were sent to exile. Si Ninoy Aquino was sent to exile after siya ay na-convict ng military tribunal ng treason. And he was sentenced to death. However, the sentence was never carried out kasi nag-hunger strike si Ninoy Aquino, and then eventually nagkaroon siya ng sakit. Pagkatapos siya ay inilipad nila sa America to go on an exile. Pero history will tell us na yung pagpunta na yan ni Marcos, ni Ninoy Aquino sa Amerika ay mas nakatulong pa para sa kanyang paglago o paglakas bilang isang political leader. At sa tingin ko, ito naman ay naging opposite ang effect kay Ferdinand Marcos. Sa panahon ng martial law ay nagkaroon ng dalawang larawan ang Pilipinas. Isang larawan ng development and affluence, at yan po ang nire-representa ng Maynila.
At nagpatayo nga po dito sa atin, sa Maynila, sa Kamaynilaan, ng maraming mga struktura ang administrasyon ni Marcos para ipakita na tayo ay umuunlad na at yumayaman. Kanya po na itayo dyan yung PICC, the Cultural Center of the Philippines, Folk Arts Theater, the Experimental Cinema of the Philippines, at marami pang mga complex around Metro Manila to show the world na ready na tayo. At sa totoo, dito nga ginanap noon yung isang Miss Universe kung saan nanalo si Gloria Diaz. However, yung isang larawan ay naroon sa kanayunan. At doon sa kanayunan, naroon ang larawan naman ng kahirapan. Noong 1991 po, after the EDSA Revolution, at ng panahon ni Cory Aquino, it was in 1990, ako po ay napadala doon sa Negros. Yung tawag nila doon ay yung chicks area. Akala ko nga nung pinadala ako doon ay maraming chicks doon sa lugar. Excited pa naman ako pumunta doon sa lugar. But chicks area pala, ito ay lugar ng Kanduni, Hinubaan, Ilog, Kabangkalan, and Sipalay. Ito po yung mga lugar na NPA infested. At nung napunta ako sa lugar nito, doon ko naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng iba yung kahirapan. Marami akong mga nadaanan ng mga kabahayan na ang isang bahay, 3 lang ang dingding. Wala nang dingding sa harapan. Parang shed lang siya. Ang daming mga anak, kanilang kinakain. Maswerte pag meron silang kanin, kadalasan ay kamuting kahoy, na hindi pa nila tanim. Kadalasan yun na yung mga nasa yung wild na mga kamuting kahoy. It's a na sa kanila, downfall na kapag minsan ay magkakaroon sila ng mantika o toyo o iba pang mga condiments. At yung kalsadang dinaanan namin, wasak-wasak talaga, as in walang kalsada. Wala doon sa kahabaan na yun ng Chicks area, kaya area of special concern on yun. Pero sa records na lumalabas noon, ito ay completed na yung mga project. Para bang mga ghost projects natin sa kasalukuyan. Pero dahil absolute ang control ni Marcos noon sa military, ay walang makapalag sa kanya. At dito makikita natin kung paano nagtutugma yung daang tinahak ni Ferdinand Marcos Sr. at yung dinadaanan ngayon ni Bongbong Marcos. Ang PC noon na ginamit ni Ferdinand Marcos para kanyang senior, para maging kanyang mga henchmen, ay tila ba napalitan na ngayon ng NBI. Ang control sa military ni Marcos noon is absolute, kasi nagustuhan ng military noon yung idea na sila ang mamamahala sa buong bansa. And right now, yung military natin ay tahimik, tila ba nag-aabang. At baka ang inaabangan nila ay isa na namang kapareho nung dating martial law. Ang control sa institusyon, makita natin lalo na sa hudikatura, sa hustisya, halos complete ang control ng administrasyon. Kagaya ng panahon ni Marcos. Now we have the ombudsman here helping out also to control yung mga politiko, yung Department of Justice naman being used to control the non-politicians. So makikita nyo na halos parehong-pareho yung trajectory, yung bagong lipunan ng panahon ni Ferdinand Marcos Sr. ginawang bagong Pilipinas naman itong si Junior. Pero ang pagkakawangis pa nila lalo ay yung patuloy na opposition. The opposition against the Marcos administration never stopped, even when they jailed the major personalities. Kahit na po ikinulong na nila yung mga tao, kagaya ni Ninoy Aquino, nila Pepe Jokno, sina Jovito Salonga, sila Nene Pimentel, tsaka sina Raul Manglapus, at marami pang ibang mga senador na nasa oposisyon nung panahon na yon. Hindi po tumigil ang taong bayan at nagpatuloy ang pakikipag laban ng oposisyon. Pero ang malungkot dyan ay lumakas noon ang CPP-NPA bilang alternatibo ng mga mamamayan na inaapi ng batas militar o yung martial law.
And sa kasalukuyan, makikita natin na tila ba nagkaroon na ng kampihan, parang kampihan. Ano? Sa hanay ng mga makakaliwa, yung mga sinasabing progressives, yung mga pink dilaw, at saka yung mga makabayan black and everybody else, ano? Except yung existing remnants of the PDP laban at saka nila Sara Duterte. Dito makikita natin na kung paano parehong-pareho ngayon na tumataas yung dalawang riles ng kasaysayan na ito na ating dinadaanan. Ang una, noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. at ngayon ni Ferdinand Marcos Jr. Tayo ba ay tutungo sa isa na namang era ng martial law? At yan po ang dahilan kung bakit natin binabahagi sa taong bayan kung ano yung nangyari sa kasaysayan noon. Sapagkat kung gusto mong makita kung saan tayo patungo, tignan nating lahat kung saan tayo nanggaling. Pero tayong lahat, patuloy tayong magmamasid, makikialam, mag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.